Hello, good morning. Si Kuya John po ito. Ngayon is Friday the 13th. Ano? Friday the 13th. 13th day of December 2024. Magandang umaga po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon ngayon, ingat-ingat po tayo. So, ang topic po natin na pag-uusapan itong umaga na ito ay maganda po ito. Ang paano natin maiwasan itong klaseng mga tao na ito na dito natin malaman this kind of people that you have to stay away para natin maiwasan itong mga klaseng tao na ito. Okay, unang-una po yung tinatawag na toxic controllers. Ano po ba, Kuya Jun, itong toxic controllers? Itong toxic controllers, people who dominate or try to dictate your choices and actions. Itong mga klaseng tao po ito, toxic, nakakalaso ng mga tao, na laging nangingibabaw, laging mataas ang buses, laging nangingibabaw, at mayayabang. At saka lahat na mga gusto mo sa buhay or yung mga ginagawa mo, dinidiktahan ka nila. So wala ka ng kalayaan. Kaya nga, toxic controllers dinidiktahan ka na nila, kinokontrol ka nila. So dapat po natin iwasan yan. Hindi po yan maganda para sa atin. So yan, toxic controller. Okay, number 2, jealous individuals. Jealous individuals. Ano yun? Ito naman mga tao na ito, those who cannot celebrate your success and try to bring you down. So, lagi ito nagsisilos ng mga tao na ito. Kung mayroon ka nakamit sa buhay mo, na nakapag-aral ka, nakatapos ka, pumasa ka ng exam, o nakapagtrabaho ka, mayroon kang material na bagay, hindi, ayaw nila yan ang tawag dito sa atin, sa Filipino culture, yung crab mentality. Hihilahin ka pababa, try to bring you down. Yun ang tinatawag na crab mentality. Nasa taas ka na, hihilahin ka para bumaba ka, para maging level ka sa kanila. Kasi lagi nagsisilos Yun po yung iwasan po natin yan. Jealous individuals. Kahapon po blinag natin yan yung mga katangian, yung mga type of persons na nagsisilos. Okay, number 3, energy drainers. Ano naman po itong energy drainers? Ito po yung mga tao na ito, people who leave you feeling emotionally exhausted after interactions. You will notice po, mayroon tayo somewhere along the line, mayroon tayong makakausap ng mga tao, na pagkatapos yung mag-usap, ang feeling mo lahat ng lakas mo na sinipsip parang lupay-pay ka na kasi sila lagi ang nagsasalita at saka yun nga, yung lakas mo nawala na yun ang tinatawag na energy drainers. Dapat iwasan po natin yan. Okay, number 4, untrustworthy people. Untrustworthy people. Those who lie, break promises, or gossip about others. Untrustworthy. Untrustworthy is, sa Tagalog po niyan, hindi pinagkakatiwalaan o pagkakatiwalaan. Lalong-lalo na sa government officials natin, regardless of your position. Malalaman naman natin yan kasi nasa social media, na tayo ngayon social media culture na tayo ngayon Aspito ng buhay. Mayroon mainstream media, social media. Makikita natin kung itong tao na ito, yung public officials na ito or private individuals, nagsasabi ng totoo, puro lang kasinungalingan. At saka lahat ng mga sinabi niya, hindi natutupad. Lying, pagsisinungaling, break promises, lahat ng mga sinasabi niya, hindi natutupad Or gossip about others.
Lagi nagmamarites. Yun ang ikinasasaya niya sa buhay. Lagi siya nagmamarites laban sa ibang tao. Okay? Okay, 1, 2, 3, 4. Number 5, drama seekers. Dapat po natin din iwasan itong mga drama seekers. Hindi po tayo Korean drama eh. Ano naman po itong Kuya John, drama seekers? Itong po yung individuals who create unnecessary conflicts or thrive on chaos. Halimbawa, nalalaman natin yan kasi lagi may online eh. Yung mga investigation dito, investigation doon. Pag inimbestigahan, lagi nagkakasakit eh. Dati pa presidente po yan eh. Mayroon dating presidente na nagkaroon ng kaso, nagkasakit eh. Na hospitalized, mayroon pa dito sa liig. Dito naman sa ginagawa mo yung investigation ngayon eh. Lahat ng mga inimbestigahan, lagi nagkakasakit na hospitalized. After ma-hospitalize, wala nagsakit. So yun po, yung magpapakita yan, kalukuhan lang yun po yun eh. Puro drama. Dapat paging official ka, wala nagdrama. Dapat you have to face whatever consequences, kung anong mga problema, may karampatan solution yan. We do not need drama. No? Tapos na po tayo dyan eh. Kailangan po natin yung tulong sa mamamayang Pilipino to give credit to what is due to the people for the common good, para po sa kanilang buhay po. Kailangan matulungan po natin sila. Next one. 1, 2, 3, 4, 5. Number 6 po is chronic criticizers. Ano man po ito yung chronic criticizers? Hindi lang ito criticize pero chronic, matindi po ito. Kung sa sakit malala na ito, chronic Those who belittle or undermine your efforts, eroding your confidence. See? Ito po, halimbawa, nakasanayan po natin tayong mga Pilipino, lagit natin pinupuna kung sino yung nandyan sa pwesto o sa opisina, public man yan o private yan, lagi natin pinupuna yung kamalian ng tao na yan. So, while it may be true na sa Saligang Batas ng Pilipinas under 1987 Constitution, Article 3, mayroon tayo tinatawag na Bill of Rights, pero yung mga karapatan po natin, dapat mayroon yan, karampatan, obligasyon. Pag magpuna po kayo ng problema, dapat mayroon kayo sabihin na obligasyon. Halimbawa, itong problema na ito, tungkol sa ito, ganito. Ito yung solusyon natin. Di ba? So, in every problem, there must be a solution. Magpuna kayo ng problema, no? Kailangan, lagyan nyo din, mag-suggest kayo kung anong solusyon ng problema na yan. Hindi lang puro kayo kiyaw-kiyaw, marites o gossiping. Hindi po maganda yan para sa atin. Okay. Next one. And last two, manipulators. Ano naman po itong manipulators? People who exploit your kindness or manipulate situations for their gain. Ito po ang matindi. Dapat po natin maiwasan itong mga tao dito na mapagsamantala, no, sa kabaitan ng kabaitan ninyo, kabaitan natin lahat, para manipulate tayo, matalian ng mga tainga natin at saka ilong natin para sa kanilang kapakanan. Marami tayong mga public officials na gano'n Ang tawag doon, manipulators. Iwasan po natin yan. Mababasan po na, makikita po natin yan sa mga interview dyan sa social media or sa mainstream media. Last one, negative thinkers. Okay, negative thinkers. Ang number 8 natin. Those who constantly complain or focus on problems instead of solutions. Ulitin po natin na dapat natin iwasan ng mga tao na ito. Even sa pagboboto po ng magiging future public officials natin, yung negative thinkers, laging may dalang problema. Pag nakausap po yan, pag nagsasalita, puro problema. Concentrated po siya sa problema, imbis na magbigay siya ng solusyon sa problema na yan. Di po ba? Wawa.
About confidential fund. Ano pinakamaganda about confidential fund na gagawin natin? About utang ng Pilipinas, about mataas ang presyo. Anong gagawin natin? Dapat may karampatan po tayo na solusyon kung magpuna tayo. Kahit sino po ang kaibigan natin yan, partner yan, wife or husband yan, kung mayroon na problema, dapat mayroong karampatan solusyon. Yun, sabi nga po sa Bible yan eh. Ayaw po ng Panginoong Diyos na ikukot lang po natin negative thinkers. Yung laging negatibo ang pag-iisip. Sa pakikipag-usap, makikita mo kagad sa mga tao na negatibo. Okay po, yun po ang mga na-research po natin na dapat po iwasan natin those kinds of people or types of people that we have to stay away. Hindi po maganda para sa atin po yan. Okay, sana po napulutan po natin ng impormasyon na aral ang na-share natin umaga na ito. Saan man kayo naroon, ulitin po natin, ingat po kayo, naway pagpalain tayo ng mahal na Panginoong Diyos. May God bless us all. Si Kuya Jun nagsasabi, maraming salamat po.